Inaasahang mas mapapabilis na ang paghigop sa tumagas na langis mula sa lumubog na MTKR Terra Nova sa Bataan. Ito'y sa oras na dumating na ang karagdagang pump na gagamitin mula Singapore. Pinag-aaralan naman ng PCG ang kasong isasampa laban sa may-ari ng sumadsad na Mirola 1 sa Mariveles. Si Ryan Nasiges sa sentro ng balita. Umabot na sa mahigit 2,000 litro ng langis ang nahihigop mula sa lumubog na MTKR Terra Nova. Sabi ng Philippine Coast Guard, nasa testing stage pa rin ang kanilang ginagawang pag-siphon o paghigop sa langis na umaabot sa 800 litro kada oras. Pero inaasahan na mas bibilis na ang paghigop sa nasa 1.4 million liters ng industrial fuel na karga ng tanker sa oras na dumating na ang karagdagang pump na gagamitin mula sa Singapore. Tuloy-tuloy din daw ang ginagawang hot topping sa natitirang 4 mula sa 8 cargo oil tanks ng MTKR Terra Nova. Out of that 4 hot top COTs or yung cargo oil tanks po natin, no observed leak yung pong ating nagawa dito. At patuloy na pa rin naman pong nakaantabay yung ating mga containment capabilities from Harbor Star and Malayan Towage, and yung pong Philippine Coast Guard vessels po natin ay naririyan din. Sa MTKR Jason Bradley naman ay isinasagawa na rin daw ang preparasyon sa engine room ng tanker para gawing water tank door na magsisilbing natural buoyancy nito. Ang Mirola 1 naman, tuloy-tuloy din ang isinasagawang diving operations para suriin ang hull integrity ng barko. Natapalan na daw ang 3 butas ng barko na naunang nakita. Tiniyak naman ng PCG na pinag-aaralan na nila ang posibleng kasong kakaharapin ng may-ari ng Mirola 1 na hanggang ngayon ay hindi pa rin nakikipag-ugnayan sa mga otoridad. Ngayon po, nag-issue na po tayo ng apprehension, inspection enforcement apprehension. Dito po sa Mirola 1, nasa custody po ng Philippine Coast Guard na yung barko, at magkakandak po tayo ng mga further inspection pa para ma-find out po natin kung ano pang violations and administrative case ang pwede nating i-file. May nakahanda din daw na tulong para sa mga apektadong pamilya. The President has created a team or a task force for this oil spill, kung saan po yung pong ating mga ahensya responsible for helping yung pong mga naapektuhang mamamayan po natin ay mabigyan ng agarang tulong. Ang DOLE, ang DSWD po ay naandyan. Ang kailangan lang po ng ating mga ahensya ay yung pong report ng LGU, at po yung ating mga mamamayan ay magsabi kung po sila ay naapektuhan. Samantala, prioridad ng DOTR ang modernization ng aerial at marine assets ng PCG para maprotektahan ang West Philippine Sea at maiwasan na maulit ang oil spill incidents na sumira sa marine environment ng bansa. Sabi ni Transportation Secretary Jaime Bautista, kinakailangan ma-assess ng PCG ang kanilang existing resources para masukat ang kanilang capability at strategize para maisagawa ang kanilang mandato. Binigyan din ni Bautista na dapat automatic at mabilis ang pag-activate ng kanilang emergency plans para maiwasan ang kahit anumang maritime disaster. Ryan Nasiges para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.